Hello mga kapinoy, magandang araw. Welcome sa ating palatuntunan, ang Pinoy Healthy Lifestyle. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa gallstone. Ano ang rason bakit tayo nagkaka-gallstone? Ano ang mga pagkain na nakapagdudulot nito? At paano ito i-remove naturally? Isa sa mga rason nito ay ang pagkakaroon ng sobrang daming kolesterol. Ang pagkakaroon ng sobrang daming kolesterol sa ating atay, isa itong daan upang magkakaroon tayo ng bato sa ating apdo. Pangalawa, ang sobrang dami din ng bilirubin. Ang bilirubin ay isang mga particles, isang yellowish pigment na nangyayari ng normal during breakdown of red blood cells natin. Dumadaan ito sa ating atay. Siguro nagbablock ito doon sa ating gallbladder, kaya namumuo siya, nagiging bato, nagko-contribute siya pagpupurma ng bato doon sa ating gallbladder. Pangatlo, itong pagkakaroon ng biliary tract infection or BTI. Kumbaga kaparehas lang din ng UTI. Ito ay sa bile nangyayari. Doon nagkakaroon ng infection. Ang dahilan nito, karaniwan bacteria. Dahil sa bacteria, nagkakaroon ng inflammation sa ating bile ducts. Kaya maaari ding magkaroon ng bato dahil sa inflammation. Isa pang dahilan, ang pagkakaroon ng certain blood disorders, yung dugo natin may mga impurities. Pwede din tumor, pwede din maging dahilan may tumor, nagkukos doon ng pagmumuo doon sa loob ng ating gallbladder. Pwede din mga dahilan toxins galing sa ating mga iniinom or kinakain na siyang nagdudulot ng mga toxins doon na nagpapasama sa ating atay. Pumapasok ito doon sa ating gallbladder. Itong mga dahilan nito ay nakaka-trigger talaga itong mga pagkain at inumin. Kaya ang mga pagkain mga ganito na nagdudulot ng gallstone o nag-trigger ay mas maaari nating i-avoid. Kasi kung ang diet natin or mahilig tayo sa mga bad eating habits, gaya ng mga fatty foods, isa ito sa mga nagti-trigger ng gallstone. Fatty foods, number 1 yan. Mahilig kang kumain ng mga karne. Yan ang pinaka number 1. Pangalawa, fried foods. Lahat na ginagamitan ng mga mantika, lalo na mga mantika ngayon, hindi safe gamitin. Pangatlo, dairy products. For example, mga cheese, like ganun, mga dairy products. Pang-apat, yung sugary foods. Nakaka-trigger din po ito ng pagkakaroon ng gallstone. Panglima, yung mga acidic foods. Nako, sobrang dami po lahat. Kung kukonsumahin po natin, halos araw-araw na sa mga ginakain natin, marami pong acidic na mga pagkain. Gaya ng mga alimango, mga laman loob, mga kahit kanin, acidic din yun, mga chocolates. Halos sobrang dami po. Meron po akong na topic na ng ganyan, maaari nyo namang panoorin dito sa mga cause of uric acid ng mga acidic food. Pang-anim, itong mga carbonated drinks, like soda, yan, carbonated po yan. Yan ang mga pagkain nakaka-trigger na nagdudulot ng gallstone. Kaya maaari po natin i-avoid ang mga ito upang maiwasan natin ang pagkakaroon ng gallstone. Lalong-lalo na talaga itong mga fatty foods. Ito talaga ang pinaka number 1 cause. Okay, dito na tayo ngayon sa kung paano tatanggalin ang gallstone. So, unang paraan na sasabihin ko o sa conventional medicine ay surgery lang po talaga
ang paraan nila upang tanggalin ang gallstone. Tinatawag po itong cholecystectomy. Sa kanila kasi, yun lang po talaga ang paraan, by operation. May ikikwento po ako sa inyo. Dalawang pasyente po ito. Yung isa ay acute na talaga at itong isa naman ay hindi pa totally acute. Itong hindi pa acute ay isa itong bank teller. Actually, na-encounter ko siya. Nag-open account ako sa Security Bank. Nagtaka ako kasi marami siyang iniinom na pain reliever. Hinahagod-hagod niya yung tagiliran niya kasi namimilipit pala siya sa sakit. Tinanong ko siya bakit. So, ang sabi niya, may gallstone daw siya at schedule na siya for operation. Kaya lang, nagdadalawang isip siya kasi ang asawa niya pala ay dati nang naoperahan sa gallstone niya. Sa kasamaan, palad, failure yung naging resulta. So, si Ma'am Helen ay nag-aatubiling magpapa-opera kasi hindi rin biro yung naranasan ng asawa niya. Marami ng bawal sa taong natanggalan ng gallbladder kasi tinatanggal yung gallbladder kapag tinanggal yung gallstone. Marami ka nang iiwasan talaga na pagkain. So, sa case ni Ma'am Helen, naawa ako, kaya tinulungan ko siya, tinuruan ko siya ng pwede niyang inumin para mawala yung sakit at lumabas yung bato niya. Kaya mamaya ituturo ko. Itong pangalawa naman ay isang lalaki, empleyado, nagtatrabaho sa shipyard dito sa Mindanao, sa Jensan. Ito, medyo malaki talaga ang pangangatawan nito. Namumulupot na siya sa sakit ng tiyan niya, madaling araw pa. So, hanggang umabot na ng tanghali, tinitiis yung sakit, sobrang sakit talaga, hindi na makabangon, hindi na rin siya nakapasok sa trabaho niya. Sobrang hilig po talaga kumain ng mga karne, mga lechon baboy, yung mamantikaing pagkain, mga fried, pati mga prito. So, pagkatanghali, yung asawa niya, pumunta sa building namin. So, binigyan siya ng, kumbaga, pang-detox at yung pang-dissolve na ilalabas lang sa paraan, ibabawas mo lang yung bato. So, itong dalawa, itong si Ma'am Helen, pati itong shipyard employee, ay hindi natuloy yung mga operation nila. So, sobrang thankful sila. Actually, hindi lang silang dalawa. Marami na actually. Meron din sa Canary, Pulumulok, South Cotabato, at marami din dito sa Jensan mga natulungan na din, no. So, hindi sila natuloy sa surgery kasi syempre, malaki din yung 70,000 or 80,000 na babayaran mo eh. Pas may sugat ka pa. So, you have the choice na kung ano mang piliin mo. Okay, dito na tayo sa pangalawang ituturo ko. Actually, mga natural remedies ito na karaniwang ginagamit ng tao, iniinom upang lumabas yung gallstone naturally. Ang unang ginagamit, karaniwan mga taong gustong palabas yung gallstone nila, itong apple juice. Pwede rin lemon juice, or yung iba, vegetable juice. So, pwede kayong pumili. Pangalawa din, itong combination of lemon juice at olive oil. So, pwede din silang gumamit. Pangatlo, combination din ng apple cider vinegar, ng olive oil, at ng Epsom salt. Itong Epsom salt. So, ito ay magnesium sulfate. Itong tatlong to, kumbaga, ginagamit talaga para magpalabas ng bato. Pero, take note po ha, babala. Kapag kasi ginamit nyo ito, itong mga prosesong ito, actually magbabawas
po kayo ng paulit-ulit. Kasi pag nilagyan nyo ng Epsom salt, ito, ang property nito ay laxative po ito. Kaya baka ma-dehydrate kayo. Hindi po mabuti din yun na masubrahan kayo sa sige bawas dahil dito. At isa pa, ang sobrang paggamit ng Epsom salt ay masama po. Nagdudulot po ito ng nausea, headache, lightheadedness, or maaari po kayong magka-heart problem, lalo na ang cardiac arrest. Maaari din po kayong makuma, maparalyze, or mapatay. So, hindi ko po ini-encourage na gumamit kayo nitong Epsom salt kasi pag masubraan kayo nitong magnesium sulfate, masama po ito ang dulot nito sa katawan, lalo na sa heart. So, medyo i-avoid natin to. Okay, dito na po tayo sa kung ano po yung tinuro ko kay Ma'am Helen tsaka yung kay Sir na nagtatrabaho sa shipyard. Unang-una, pinagamit ko siya nitong namin ng black honey. Nagdi-detox kasi ito eh. Itong black honey, dinidetox niya itong bile duct natin, itong daanan. Dinidetox niya yung mga toxins, kahit nga yung mga bacteria, minamagnet niya, tinutulak palabas. So yung duodenum natin, na daanan nitong bile juice natin, ay makakalabas. Yung mga bato na galing dito sa loob ay magkakaroon ng daan para makalabas, mapunta doon sa ating binabawas. So, itong paggamit ng royal blood naman, ito ay nagdi-dissolve ng cholesterol. Actually, kung ikukumpara natin ang bato ng kidney at ng gallstone, ay matigas po yung sa kidney, pero itong sa gallstone ay medyo malambot po siya. Kumbaga para po siyang chalk. Mas easy siya na ilabas kumpara sa bato sa kidney. Kasi sobrang tigas po talaga yung bato natin sa kidney. So ito siya, pag nagamitan mo na siya ng royal blood, mas madali na po siyang itutulak palabas. Padaan dito sa ating bile duct, palabas dito. Dito siya dadaan. Mula sa ating akdo, ay lalabas po siya dito. Dadaan papuntang duodenum. So, mahahalo na po ito doon sa ating dumi. So yung sa mga patient namin, lalo yung sa sinabi ko na taga Pulumulok, Cotabato, South Cotabato, yung anak niya, inukay-ukay talaga po yung dumi niya para lang hanapin doon yung bato, yung gallstone niya. So, nagpapasalamat sila kasi hindi na umabot ng 3 araw, natanggal na yung sakit. Yung sa yung sa shipyard employee, pagkainom nung asawa niya nung tanghali na yun, naku, pagkahapon gusto na po mag-duty nung asawa niya kasi okay na siya, nawala na daw yung sakit agad-agad siguro mga from tanghali hanggang maghapon, mga 6 hours na wala na yung sakit. Kasi kapag naumpisahan na gumamit ng royal blood at ng black honey, una talaga black honey, then follow up royal blood, tinutulak yun palabas. So sasama na yun pag ikaw ay dudumi, yung bato mo masasama na doon. So no need na magpa-surgery. Kaya ina-advise talaga namin sa mga taong maraming cholesterol ay kailangan po talaga mag-change diet po tayo. Yun po ang tanging paraan, tsaka mag-detox. Kasi para mailabas natin yung cholesterol na nasa atay natin, pati nang dun mga ibang cholesterol sa bituka, mga toxins, bacteria na nag-cause ng inflammation. So dapat po tayong mag-detox. Gumamit tayo ng mga natural na paraan para hindi na po tayo gumastos, na lalo pa maoperahan na, malaki po talaga ang babayaran. Kung gusto nyo naman, may freedom naman po tayo na piliin kung anong gusto natin. So ito, choice list lang naman ito para sa ibang hindi na gustong gumastos at hindi na gustong magkaroon ng sugat sa kanilang tiyan. So
good luck po sa inyong lahat. Sana meron po kayong natutunan at meron po kayong naunawaan. Pwede po kayong mag-comment sa baba kung ano po ang inyong mga concern. Willing po akong sumagot. Kaya magandang araw po sa inyong lahat. Salamat sa panonood.